At lumapag na nga dito sa Motor Star San Pablo ang bagong Easy Ride 150 TBX. Naiinip na ako kakaintay mga ka-riders sa TBX 150. Wala pa rin sa Santa Cruz. So dumayo na tayo dito sa Motor Star San Pablo City. Kahapon pa po dumating si TBX dito sa San Pablo. Marami tayong trabaho kahapon at kinapos muna natin. Ngayon lang tayo nabakante. Pero pasalamat muna tayo kay manager Eric Isleta. Kasi alam nyo, kukunin na itong motorsiklo na to Inintay lang tayo para ma-review. Kaya ito na, umpisahan na natin. Kaya nakumpleto na po yung mga motorsiklo ng Motorstar na inspired po sa Aerox, syempre. Inspired sa PCX, inspired sa NMAX, at yung inspired po sa Click at sa ADB. Pero alam nyo, may sarili-sarili naman silang mga identity, di ba? Hindi naman siya totally na sinerox copy. Pero alam niyo mga riders, wala naman hong problema kung naging kamukha nila yung mga iniidolo nilang motorsiklo. Ito pong mga motorsiklo na to ay ginawa dun po sa mga hindi ma-afford bumili ng mga branded na motorsiklo. Kaya ito, nagkakaroon po ng chances yung mga riders natin na low budget lang ang nailaan sa motorsiklo para makabili pa rin po ng mapormang motorsiklo. Swerte tayo ngayong araw at i-activate po itong Motorstar Easy Ride 150 TBX sa pamamagitan po ni Sir Eric Isleta, Area Manager po dito sa Laguna ng Motorstar. Good morning ba? Good afternoon na sir ha? Sir, baka meron kayong shoutout o babatiin? Shoutout sa Motorstar GM natin at saka sa lahat ng membro ng Motorstar BMs natin. Okay, nationwide din sir ha? Nationwide na ba? Okay, sige sir. Salamat sir ha? Okay, ito, i-activate po. Hintayin lang natin yung battery mga riders. By the way, 4 na kulay po ang available dito. Ang nandito pa lang po dito sa Motorstar San Pablo, itong matte blue po. Meron din po itong kulay red na combine sa white. Meron din po siyang kulay silver na combine sa black. At saka yung pure black na glossy black ang kulay. Although yung kabuuan po niyang looks, malaki talaga similarity sa Aerox, di ba? Pero pagdating po dito sa kanyang pinakamuka, nabago po yung itsura ng kanyang headlight. Naging matulis, di ba? Ayan, all LED po yung kanyang ilaw. Nandito po sa gitna yung kanyang low beam. Then sa magkabila yung kanya naman pong high beam. Tapos yung kanya pong DRL, ang ganda rin ng forma. Para siyang letter X dito, yung formation niya, di ba? Then yung kanya pong turning signals, nandito po sa baba. So yung mga riders ha, kukorek lang natin kasi ang alam ng iba ho ay all LED siya. Hindi po, combine po siya ng bulb at saka ng LED. Dito po sa kanya mga turning signals, naka-bulb po siya mga riders. Then check natin yung taillight. Ayan, kita nyo naman po mga riders, diba? Bulb po ang ginamit dito sa kanyang turning signals. Then flexible naman siya, yun lang medyo maganit siya Pero mas maganda rito, lagyan na lang natin ng protection na bakal. Marami naman nabibili sa online. And then ito po naka pure LED sa kanyang taillight stoplight. Basta dito po sa kanyang turning signals, naka-bulb po ang ginamit mga riders ha. Anyway, wala namang problema at malakas naman din po ang bulb. Kararating lang po nito kahapon mga ka-riders at kaya pinasyalan na natin agad ngayon. Okay, ayan, activated na siya mga riders. So, kita nyo yung kanyang full digital, di ba? Colored na siya, saka naka-inverted po yung kanyang screen. Ayan, malinaw na malinaw. Lalo na yung backlight, kitang-kita, di ba? Pure digital siya, na colored na. Okay, nasa taas po yung kanyang clock or yung time. Sa gitna po yung kanya pong speedometer. Then siyempre ito RPM po yan. Then fuel indicator ito sa gitna.
check engine sign, siyempre yung kanyang mga turning signal. So isa sa bago niyang features po dito sa MotorStar, meron na po siyang idling stop or stop and start system, at makakatipid po tayo pag naka-activate po yan, lalo't naka-traffic po, sana po mag-shutdown ng ating engine. Then pag i-start, isang piga lang sa throttle. Then meron pong switch yung kanyang DRL at saka headlight. And then dito po sa kabila, high beam, low beam sign, turning signals, and then horn. Ayan, ang lakas po ng horn niya. Nandito tayo sa labas pero rinig na rinig, oh. Dito tayo sa harap, ha. And then yan, meron po siya dito passing light. So check natin, ha. Buksan na natin yung kanyang DRL. Yan. Hindi lang masyadong matingkad kasi nandito ho tayo sa labas. Ang liwanag pa, eh. Tanghaling tapat po kasi. Then check natin kung mag-on yung headlight niya, kung nakapatay yung engine na. Okay, ayan, nag-on po yung kanyang low beam sign dito sa gitna. And then check natin sa passing light. Okay, pag magpa-passing light, ayan, sumasabay po yung high beam na kanyang headlight. Ang ganda ng kanyang forma, di ba? Unique naman, di ba? Wala mang kapareho. And then check natin kanyang high beam, low beam sign, ha. Ayan, pag naka-high beam po, ayan, yung magkabilang headlight niya, yan po ang kanyang high beam. And then dito sa gitna po ang low beam. Then pagpapatayin natin, okay. Check natin kung gagana po yung passing light kung naka-high beam tayo, ha. Dahil hindi po siya gagana pag naka-high beam, mga riders. Kapag patay lang po, ayan, saka siya gagana sa passing light. Then meron namang backlight yung kanya pong ignition. Kahit manual ka lang siya, okay na rin, di ba? Ang liwanag, kitang-kita. Ayan, pag magbubukas tayo ng upuan, tatapat lang natin sa seat. Ayun, dito po sa kanyang fuel, bumukas sa harap. Isa pa nga. Ayan, mabilis siya, malambot siya, mga riders. And then sa seat, okay, bukas na pala yung seat niya. Nga pala, nasa 8.2 liters po ang kanyang fuel tank capacity. So malaki siya, di ba? And then sa fuel consumption, tinignan po natin sa Google yung kanya pong detalye. Nasa 30 to 45 kilometers per 1 liter po sa fuel consumption. So ibig sabihin po nun, talagang depende sa klase ng pagpapatakbo natin. Kung tayo po ay masyadong mabigat, and then kaskasero, galit na galit sa silinyador, expect na po natin na malakas sa gasolina yan. Pero kapag naman tayo ay dire-diretso ang takbo, halimbawa sa highway, aabot po talaga ng 45 kilometers per 1 liter. At isa pang magandang features dito po sa MotorStar Easy Ride 150 TBX, ito po ang kauna-unahang water-cooled na cooling system dito po sa mga motor ng MotorStar. Okay, sa kanya pong engine specs, 4-stroke, single cylinder, 2-valve pa rin po, mga riders, single overhead cam, liquid cooled, fuel injected, 150cc displacement. Yun lang, mga riders, wala po tayong detalye tungkol sa kanyang power at torque. Pero kung i-compare po natin sa mga kapatid niyang motorsiklo, dahil same engine specs naman po sila, sigurado ko po hindi sila nagkakalayo ng max power at torque. Dahil ito pong kanilang Easy Ride na series sa 150Q, 150P, saka 150CL, nasa 7.5 horsepower at 7,500 RPM and 7.7 Nm of torque at 6,000 RPM. So hindi na yan nagkakalayo, mga riders. Tingin ko ganun din po ang kanyang max power and torque. And then sa top speed, sa manufacturer's claim, nasa 100 km per hour. Nandito rin po sa floorboard yung kanyang coolant, yung pag magre-refill tayo. So same din sa Aerox, di ba? Yun lang, wala pa po tayong confirm na details tungkol sa kanyang curb weight, ground clearance at saka seat height. Siguro susukatin na lang natin mamaya para magkaroon tayo ng idea. Sa decals, nagkaroon na rin po ng improvement. Gumanda na siya, mga riders, di ba? So yan naman po, kung hindi nyo pa rin kursonada, ang bilis lang tanggalin niya, mga riders. Kung mag-upgrade tayo, magpapa-customize tayo ng decals, mas maganda, di ba? Tignan na natin yung kanyang gulong dito sa front. One shing tire din po siya, mga riders, pero tubeless na po yan. Then meron po siyang sukat na 100 by 80 by 14. Flat black po yung kulay ng kanyang mag wheels. Wala na po siyang decals. Braking system dito po sa front, naka single disc, na single piston caliper. And then meron po siyang speed sensor. And then telescopic fork na front suspension. And then maganda yung kanya pong front fender. Meron din naman siyang decals, mga riders. Then combine siya ng black saka blue. Maporma talaga kapag matte blue, di ba?
Dito po sa rear tire, meron po siyang size na 120 by 70 by 14. So tingin ko pwede pa tayong magpa-tapa ng gulong dito hanggang 130. Kasi meron pa naman siyang clearance na kaunti. Oh. Kahit meron siyang tire hugger dito sa loob, may clearance pa rin siya dahil mataas yung kanyang pwesto. Okay, mahaba po yung kanyang tire hugger at naka-carbon loading na siya mga riders, di ba? At hindi na rin nagpahuli pagdating sa rear suspension ng Motorstar Easy Ride 150 na TBX. Meron na rin subtank. Yun lang mga riders, hindi po siya adjustable ha. Hindi ina-expect ko, drum po siya. Pero yan mga riders ha, naka-single disc na rin po dito sa rear na naka-single piston caliper. So maganda na rin po ang braking system nitong si Motorstar TBX. Then pagdating po sa kanyang stock na muffler, balgi siya, di ba? Mataba yung kanya pong muffler. Medyo mahaba din siya. Meron po siyang heat guard na plastic, katulad din ng heat guard po ng Aerox. And then dito yung kanyang elbow, yan nakatago naman, di ba? Papasok. Nakatulong itong radiator cover. Confirm nga natin na baka air-cooled pa rin to eh. Pero hindi, ayan mga riders ha. Radiator po yan. Nga pala, nasa 800 ml po ang engine oil capacity. And then 100 ml naman po sa kanyang gear oil capacity. Wala na po siyang kickstarter mga riders ha. Then GY6 engine po ang ginamit. Yun lang mga riders, wala pong kill switch ang kanyang side stand. Anyway, hindi naman tayo malulumutin para hindi natin itaas yan. And mataas po yung kanyang center stand mga riders. So. Wala lang po yung rubber matting niya, pero meron po yan. And then yung forma ng side profile ng Aerox, nakuha niya, di ba? Letter X. And then dito po sa ating back right footrest, aluminum din po siya mga riders. Then same din ang haba sa Aerox. At ito rin ang isa sa maganda sa Motorstar na motorsiklo. Lahat halos ng kanilang unit, in-upgrade na yung kanilang grab bar. Ginawa na siyang top box ready. Mahal po ang bracket mga riders, pero dito naka-ready na siya, nakalagay na, di ba? Then box na lang ang ating po problemahin. Okay, pagdating naman po sa kanyang upuan, naka semi camelback type seat na po siya mga riders. Wala lang po yung stopper dito, pero okay lang dahil malalim po yung kanyang tapas dito sa rider seat. Saka malambot yung kanya pumpom. Then tamang-tama lang yung kapal ng kanya pong seat cover, naka double stitch. And then dito sa ating back ride, ayan, lapat naman siya, hindi siya masyado nakatambok, kaya hindi mahihirapan yung angkas natin. Ayan mga riders ha, malapad siya. Check na natin yung kanyang U-box. Yun lang mga riders ha, mababaw po yung kanyang U-box. Hindi po kasya dito ang full face helmet, kahit half face. Siguro kapote lang, mga motorcycle or rain cover. Pasok na rito, mga basic tools, ilang documents natin. Anyway, wala na tayong problema sa lalagyan ng helmet. Bukod sa meron po siyang helmet hook dito, bumili na tayo ng ating top box, diba? Para may lalagyan ng helmet. Dito po sa left side yung kanyang pocket. So pagbubuksan natin, tuunan lang po natin na maigi itong nasa gitna, itong merong ukit dito. Ayan. Check natin kung magpipit dito ang isang cellphone ha. Okay, hindi rin po mga riders oh. Siguro yung maliliit na sizes na cellphone lang pwede. Pero pag mga gantong malalaking cellphone po, mahaba, hindi po niya kaya. Okay oh. Dalawang USB type ready na po yung kanyang charging port. Kaya pwede tayo mag-charge ng dalawang cellphone. Yun lang, hindi natin may sasara. Siguro maganda rito, maglagay tayo ng cellphone holder. Ewan ko lang kung paano makapaglagay, siguro sa stem ng side mirror niya. Para masukat natin yung kanyang seat height. Ayan, sinide stand natin ha. At sasakyan na natin. Okay lang din naman yung side stand niya. Pero pwede pa tayong mag-adjust sa side stand. Nakita ko kasi itong kanyang stopper. Ayan, pwede pa itong tabasan no? Para mag-forward pa siya. Mas tatagilid pa siya, di ba? Almost the same po siya ng seat height at ground clearance ng Aerox. Kung meron pong 790mm na seat height ang Aerox at 145mm na ground clearance, siguro ito mga 780 or 770 ang seat height. Medyo mababa rin siya eh. Sa ground clearance siguro nasa 140 po ito. Pero estimate ko lang po yun mga riders. Tignan lang natin kung komportable pa talaga siya. Okay, maganda ho rito, hindi masyadong nakapasubsob ang ating riding position. Mataas po yung kanyang handlebar. And then may distansya pa naman sa ating tuhod.
Kahit meron siyang pocket, diba? Siguro mga 3 inches. Ganyan. Dito sa kabila. Okay, malawak din. Makakagalaw pa yung ating hita. Then, malayo sa ating hita. Hindi tayo maiipit kapag sharp curve. Kahit medyo buka tayo. Siyempre, ganun din dito sa kabila. And then, dahil naka dual disc na siya, rear at front, yun lang mga rider sa kanyang brake lever. Wala po siyang park brake lock. Okay, check natin yung kanyang rear brake na disc. Wow! Malakas po ang power ng kanyang brake mga riders, oh. Hindi pa nga umabot sa half press, oh. Kagat-agad siya. Malakas. Maganda ang pagkakasetup ng kanyang preno dito sa likod. And then sa front brake, okay, dito sa front brake medyo malambot, oh. Saka half press siya. Mas malakas po sa rear. Iba talaga pag naka-disc brake, feeling safe na tayo. Yun lang siyempre, yung maintenance niya, naalagaan natin. Lagi tayo mag-check ng brake pad, brake fluid, saka yung kanyang rotor disc. Siyempre, yan ang titingnan natin. Then, check natin yung kanyang suspension. Wow! Solid! Maganda yung kanyang suspension mga riders, lalo't naka-subtank pa siya. Sumasabay pa po yung lambot ng upuan. Kaya, komportable mga riders, panalo. Eto na ang Motorstar, pumasang motorsiklo. Maayos na serbisyo, kilala sa lugar nyo. Asahan ang performance, asahan ang kalidad. Handa itong maglingkod sa wala pang motorsiklo. Punta na sa Motorstar, malapit sa lugar nyo. Magagandang motorsiklo, kilala sa lugar nyo. Asahan ang performance, asahan ang quality. Handa itong maglingkod sa wala pang motor. Eto na ang Motorstar. Eto na ang Motorstar, pumasang motorsiklo. Maayos na serbisyo, kilala sa lugar nyo. Asahan ang performance, asahan ang kalidad. Handa itong maglingkod sa wala pang motorsiklo. Punta na sa Motorstar, malapit sa lugar nyo. Magagandang motorsiklo, kilala sa lugar nyo. Asahan ang performance, asahan ang quality. Handa Sa mga interesado po, ito po ang kanyang updated price ngayong August 23, 2025 dito po sa Motorstar San Pablo. Adjusted retail price ay nasa 83,000 pesos. And then sa higher down payment, kapag nag-down po tayo ng 10,100, ang kanya pong 18 months na hulog ay nasa 6,044. Sa 24 months po, 5,007. Sa 30 months naman po ay 4,384. At sa 36 months po ay 3,969. And then sa zero interest, ang kanya pong down payment ay 26,700. And then tatlong terms lang po siya, 6 months na monthly hulog, 10,083. Sa isang taon po, 5,242. Sa 18 months, 3,628. At 400 pesos pa rin po ang kanyang monthly rebate. Ayan ang update po dito sa Motorstar San Pablo para sa Easy Ride 150 TBX. Sa mga nag-iintay at abangers, eto na ang Easy Ride 150 TBX dito po sa Motorstar San Pablo. Like, comment, and subscribe sa ating channel. Salamat po.